Rizal's arrival in Manila, as he planned on July 3, 1892, he founded the Liga Filipinos in the house of Doroco Anjungas in Fondo, Manila. Good morning, Senyorito Onhongko. Welcome, Senyorito Rizal. Ikinagagal akong makilala ka ngayon. Welcome in my residence. Unos instar omnium. Unos instar omnium. Una sa lahat, nais kong magpasalamat sa inyong lahat para sa pagdalaw sa punong mahika. Ano ba ang iyong nais? At ikay nagpatawag ng pagpupulong. Gusto ko sanang magtatag ng isang samahan sa pamahalaan ng mga Kastila. Ngunit gaano ka nakakatiyak, Rizal, na tayo ay magtatagumpay? Marahil alam naman nating lahat na labis ang kanilang kapangyarihan. Kaya tayo narito upang pagplanuhin ang isasagawang hakbang. Sang-ayon ako sa iyong mga plano, kaya ikaw ay magpatuloy sa iyong pinangangailangan. Kung gayon tayo na't maghalal ng mga mamumuno sa samahan natin. Simulan na natin. Itaas ang kanang kamay at sumunod sa akin. Ako si Ricardo. Nangangako na tutuparin ang mga pamantayan Nangangako na tutuparin ang mga pamantayan at layunin ng La Liga Filipina. at layunin ng La Liga Filipina. Mabuhay ang La Liga Filipina! Mabuhay ang La Liga Filipina! Mabuhay! Mabuhay! Magandang umaga, General. General, tuluyan na pong itinayo ni Jose Rizal ang La Liga Pilipinas. Opo, General. Nasaksihan po namin ang kanilang pagpupulong. Imbitahan sa Rizal pumunta sa aking opisina. Masusunod po, General. Buenos dias, Senor. I have received this letter and they're saying that you are welcome to me privately. Yes, General. I have sent you this letter because I wanted to know if you want to go back in Hong Kong. But why did you ask? We have found in the Philippines of your sister Lucila. This is a Spanish Fridays, which is Saturday and Dominican Fridays. I do not know who owns this. When we arrived here in Manila, the inspector checked our luggages, and I don't know who owns this. Don't deny it. You will destroy the Benedictio Ramon Consorte Santiago. Take him! 4 days after the civic organization Foundation La Liga Filipina, Jose Rizal was arrested by the Spanish authorities. His punishment is to stay in the Pitan for 4 years. On July 17, 1892, was Rizal together with her guard Captain Camisero arrived in the Pitan. Sino ka? Ikaw ang gumawa sa akin ito. Ngunit, hindi mo ako kilala. Ikaw ang pumatay sa akin. Kung gumamit ng saita ng dahas, kailangan matapos sa paghahari ng mga Kastila. Pinatay mo ko sa paglalason. Traidor ka nga. Wala ka niisip kundi ang sarili mo. Traidor! Traidor ka nga! Traidor! Sino ka? Traidor ng mga Pilipinas! Nang! Nanang! Kumusta na po ang iyong paningin? Anak, nakikita ko na ng malinaw ang iyong muka. Maraming salamat, Pepe. Aba, Nanang, hindi mo na itatanong. Pinagkakaguluhan ng mga babae sa iba't ibang bansa ang inyong anak. Siguro marami ka nang napaiyak na babae, ano? Hindi naman ho pinaiyak, kung hindi pinaligaya. Pasensya na at kailangan ko muna ang samaan ng iyong ama malubha na ang kanyang kalagayan. Ihalik niyo po ako sa kamay ng tatay at pakisabing gusto ko na siya makita. Makakarating sa kanya, Pepe. Ringing! Po! Nakahanda na ba ang mga gamit? Opo! Maria! Nang? Alagaan mo ang iyong mga kapatid. Opo. Kamusta na ho, Doktor, ang kalagayan ng aking anak? Hindi naman po malubha. Pero ito, nakalagay na dyan ang dapat hindi. Maraming salamat, Doktor. Maes,
Maestro, may gusto makipag-usap sa'yo. Sige, papuntahin mo sila. Dad, ako po si Manuela Orlat. Siya naman po si Josephine. Kasama po ang kanyang amang si Mr. Copper. Good morning, Doctor. My name is George Daufa. Pleased to meet you, Mr. Copper. As you can see, I am blind. I can't see anymore. I was hoping for your service. I need to keep you here in 3 days for observation. You can stay at the house next to my clinic. As you wish, Doctor. Josephine? Josephine is my daughter who has been my eye ever since I lost my eyes. The reason that source was very cold. I was trying to finish my second novel. So, did you finish your novel? I almost burned it because I need a fire to keep me warm. But I swear, I did it. I finished it. But by the time it was published, it caused me so much trouble that ended up here in the paper. Poor Dr. Rizal. Your life must have been hard. Yes, it was. But maybe you can make it easier. And how can I make it easier for you, sir? I need to go. Good day to you, Dr. Rizal. Hasta mañana, hermosa. I'm sorry, Miss Josephine, but Mr. Toffer is completely blind. I cannot fix his eyesight. Why, Doctor? As I have observed, it's too late. There is nothing I can do. Then, it is time for us to go. Thank you, Doctor. No, you must not go. Even in this short time together, my love for you has deepened more than I expected. I love you, Josephine. Doctor, what are you saying? Maybe it's your loveliness making you say that. But I'd rather believe that it's your feeling. Ka ba talaga? Wala akong kilalang Pablo Mercado. Pagsasabi po ako ng totoo. Malayong magkamag-anak po tayo. Maestro, totoo po bang isa kayong mason? Totoo po bang nagsusuot kayo ng krusipinos sa loob ng inyong mga sapatos na parang tinatapak-tapakan niyo si Jesu Cristo? Saan mo ba yan narinig? Yun ang sabi ng mga pari sa aking mga magulang. Nasubukan mo na bang maglagay ng putin ng mais sa iyong sapatos? Masakit, hindi ba? Ba't naman ako maglalagay ng krusipinos sa loob ng aking mga sapatos? Josephine, I thought you wouldn't return. I couldn't stay away. Not when my heart belongs here with you. kalaguyo siya ng isang Friday sa Maynila. Ha? Kalaguyo ng isang Friday? Oo, hindi ko lubos maintindihan kung bakit naging kaibigan siya ni Josephine. Ano na naman itong naririnig ko? Pepe, hindi kami sigurado, pero dapat tayo mag-ingat. Paano kung ginagamit niyang pagmamahal niya para makuha ang loob mo? Wala kayong karapatang husgahan siya. Hindi niyo alam kung ano ang sinakripisyo niya para sa akin. Iniwan niya ang buhay niya, ang pamilya niya para lang sa akin. Tapos ngayon, uhusgahan niyo siya? Senior Martha, may ginawa akong reseta para sa iyo. Ngunit, inaamin kong hindi ko na maibabalik ang iyong mga panahon. Kung ganun man, wala tayong magagawa. Ginawa mo na rin ang iyong trabaho at maraming salamat na rin. Sige. Ang tunay kong pangalan
isang doktor rin na katulad niyo. Kilala kita, Don Pio. Ang kaibigan kong bulag ay dinala ko lamang dito upang hindi magsuspend ang mga otoridades. At talagang misyon namin ay ang mga tatalas ng paningin. Malinaw mong nakikita ang nangyayari sa ating bayan. Gusto ko sana namin hingin ng iyong mga payo. Handa akong makinig. Noong araw na lumabas ang balita ng iyong pagkakakulong dito sa Dapitan, itinatak ang isang lihim na kasamaan, ang kataas-taasan, kagalang-galangan at katipunan ng mga anak ng bayan. Itinayo ito sa layuning may paglaban ng sambayanan. Ang kanilang kalayaan sa pamamagitan ng armadong revolusyon. Ako'y membro din ito. Kami ang bunga ng iyong mga libro. Ikaw ang aming inspirasyon. Hindi ko yan hinangad. Doktor, pinapunta ko dito ni Ginong Bonifacio para sabihin sa iyo, handa ng sumiklab ang mga imagsikan sa mga anumang oras. Hindi pa handa ang Pilipino sa revolusyon. Saan kayo kukuha ng armas? Sa mga kaaway, Sa loob ng 4 na taon, ilang armas ang inyong naipon? inaamin ko, hindi pa sapat. Inaamin ko rin sa iyo, Don Pio. Tigilan nila ang kabaliwang ito. Paano mapipigilan ang pagsabog ng bulkan? Hindi na makatiis ang mga taong bayan sa kanilang buhay alipin. Handang-handa na sila lumaban, may armas man o wala. Dinadala niyo sa bangin ng taong bayan. Kung ayaw niya silang mahulog, ba't hindi niya sila bigyan? Anong payo mo dito, Dr. Rizal? Don Pepe, narito na ang sulat mula sa Gobernador General. Pumapayag na ang gobyerno ng Espanya na madilibihan ka sa trupa. Noong 1 taon ko pa ito hinihintay. Pwes, nakuha mo ang iyong gusto. Alam ko buo ng aking loob na manilihan dito sa Dapitan. Ngayon ito, Kala ko matutuwa ka. kung dumating ito noon, oo. Pero ngayon, para kong binigyan ng gusto kong pagkain, ngunit ako'y busog na. Don Pepe, pwede ka pa umatras. Nagbidyo na ako ng Palabra de Honor Kapitan. Pangangatawan ko yan. After Jose Rizal left Dapitan in July 1894 to serve as a doctor in Cuba, he was arrested when his ship stopped in Manila due to the outbreak of the Philippine Revolution. Although he wasn't involved, the Spanish suspected him of supporting the rebels. He was imprisoned in Fort Santiago, tried for rebellion, and later executed by firing squad on December 30, 1894 at Bagumbayan. Full name, Jose Rizal Mercado E. Alonzo, edad, 35, but people say I look younger. profesyon. Physician. You know Andres Bonifacio, the founder of Katipunan? No, I do not know him. Dr. Rizal, are you a traitor? Oh, please, Colonel. Guilty of treasons. I have never defended violence. My writings are meant to awaken minds, not to incite wars. Order of the Spanish Military Tribunal. Rizal, you are hereby detained by Fort Santiago, waiting for your final trial. Sumatom S. Ako ay Pilipino at mahal ko ang Pilipinas. Sa aking talino, sa mabuhay.